Hello guys, welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, i-unlearn natin yung skills natin. Kasi meron nagtanong din pala sa ating channel, sa ating Facebook, about doon sa paano ba mare-reset yung skills natin. Okay, so gagawin natin yan ngayon. At the same time, dadagdagan na natin or i-upgrade natin yung skills natin. Papalitan natin kasi yung skill na na-upgrade natin is yung ano ba tawag doon, magic pin, na supposedly dapat yung hurricane, no? So papalitan natin ngayon yon. At nakikita ko kasi yung sa skills ko parang mas lagi kong ginagamit yung aking Emplar ba yun na skill. So kailangan natin siya pataasin. At the same time, syempre itong madalas kasi ako nakakapag-AFK ngayon at medyo busy. So patataasin din natin itong ginagamit natin para sa pag-AFK. So kung mapansin nyo dyan, yan level 4 yung aking circle shield. Hurricane ko level 3 lang, na supposedly dapat yan yung ating ginagamit. Kasi yan yung may dagdag points sa retribution. Ayan o, Hurricane Mastery. So yan yung ating i-upgrade instead of magic pin. Tapos yung itong impale na to, yung pampalevel, i-level up din natin dapat siya, kasi para hindi siya dapat maiwan, dahil nga yan ay ginagamit natin usually sa pagpapalevel. Itong Oblivion Potion, yan pala yung gagamitin natin sa pag-reset ng ating skill. 300 just din yan, medyo magastos din at mahal. Kaya dapat kapag mag-unlearn kayo ng skills ay sure na kayo sa inyong pagpapalit ng skills, no? Kasi ganito yan guys, no? Ako kasi nung wizard ako, dahil sobrang daming skill shards doon or yung mga book, ginagamit ko lang lahat siya. So kapag ginamit mo yon at maraming kang napalevel na skills mo, ang mangyayari, pwede kang mag-change class. Kapag nag-change class ka, lahat ng skill shards and yung mga quartz, babalik yon sa original niya. Hindi siya magiging book, magiging skill shard siya, magiging quartz siya. So yun yung unang option na pwede nyo gawin, pero mahal kasi yun pag mag-change class ka. Pero ito, yung second option, yung Oblivion Potion na 300 lang na just, ito na, kapag ginamit mo to, babalik lahat ng skills, learn skills mo into quart and skill shards. So mas maganda kung mas marami kayong na-learn na skills, just like yung sa wizard, para mas maraming bumalik sa inyo na skill shard and quartz. So yan, i-email lang sa inyo yan, i-claim nyo na lang kapag ginamit nyo yung Oblivion Potion. Then pwede na kayo ulit mag-craft ng mga skills nyo. So ginagawa ito kapag minsan nagkamali ka sa pag-upgrade ng skills. Tulad ko, nagkamali ako sa pag-upgrade ko ng skills, kaya tayo ay magpapalit ng skills natin. Tapos ang mahal kasi guys nung mga quartz, lalo na yung level 5 at saka level 6. Meron tayong level 6, hindi natin siya magamit dahil wala pa tayo pang level 6 dito na skill. Pinag-iisipan ko pa kung anong skill ang ile-level 6 natin dito. Wala pa rin naman ako materials. So ngayon, syempre unahin natin dito yung ating flame dance na ginagamit natin sa pagpapalevel, kasi importante yan. The more na mas malakas ang damage natin dyan, the more na mas mabilis tayo makapagpalevel kapag AFK. So yan ang gagamitin natin. Medyo mura lang sa level 1, level 2 at saka sa level 3. Pero pag nag level 4 na siya, gagamit na kayo ng quartz ulit at medyo magastos yan, no? Lalo na yung level 5, napakahirap niyan makakuha. Kasi nakuha ko lang yan sa daily, at the same time doon sa saan ba nakuha yan? Sa pagka-craft ng mga quartz. Parang 20 quartz na level 4, magiging level 5 siya. So yan, level 5 na yung ating flame dance. So hindi pa natin siya ma-level 6, pero baka yan ang i-level 6 natin para magamit natin yung ating level 6 na quartz doon sa ating inventory, sa ating vault.
Next naman natin ay itong whirlwind natin. No, yan yung ginagamit natin sa yung parang basic skill natin sa pagpapalevel, sa pagpatay ng red boss. So yan yung basic skills natin guys, skill natin kapag pumapatay tayo ng red boss, PvP. So yan yung nagkakas ng konting combo sa atin. So yan kasi pinaka basic skill natin maliban doon sa skill ng sword. So yan yung dapat napataasin natin kasi yan yung madalas natin gagamitin guys. Okay, so ile-level 5 natin siya. Level 5 or level 4 ko yan. So kailangan din pala na medyo kayo dito, no, cautious kayo sa pagpapalevel ng skills nyo, kasi nagkamali na naman ako sa pagpapalevel ko ng skills dito. Dati kasi na-craft ko yung level 3 na whirlwind, tapos yun may slash pa ako dito sa BK ko yan. So ang gagawin ko, yung level 3 ko ulit dito, kukunin ko siya para mapalevel ko yung aking whirlwind, no. So tapos nagkamali ulit ako dyan nung na-craft ko ulit yung level 3 na whirlwind. Nga pala guys, itong whirlwind pataasin natin to kasi meron to sa master talent natin, sa class talent natin, na dagdag na damage kapag pinapalevel natin yung class talent natin. It's just so happen na hindi pa natin siya mapalevel dahil nga mas pinapriority ko yung combo damage. Pero sooner or later, pag natapos natin siya, yun ang next natin ipapalevel. Kasi level 7 na ata yung combo damage ko. Yun na lang yung last na natitira. Tapos next niya is yung ating whirlwind na. Yun yung patataasin natin. Whirlwind instead of hurricane ata. Mga ganon. Kasi yung hurricane, bihira ko lang siya gamitin. Pero depende pa rin. Kasi based on STR yung additional points noong ating mga skills. So yan, level 3 na natin yung ating whirlwind. So yan yung ating ginagamit madalas. At mag-FK muna tayo. Hanap tayo ng spot para hindi naman sayang yung pagpapalevel natin dito or yung oras natin, para kahit pa paano nagle-level pa rin tayo. So yan yung ginagawa ko lang guys, no? Pwede nyo gawin yan, maging reference sa inyo sa mga grow lancer dyan, para kahit pa paano malesen yung gastos nyo or yung margin of error nyo kumonte, no, dahil nga nakakaparod kayo ng mga video na ganito. So ile-level 4 and 5 natin yan, yung whirlwind natin. Medyo magastos din, no? 1,000 din yung dagdag, ay yung skill shards na kailangan mo. Level 5 ata yan, no? Level 5 na natin siya. So medyo magastos talaga. 1,000 na skill shards, then merong quartz na kailangan. So pero maganda naman yung bonus damage siya bigay sa atin dito. The next naman natin na i-upgrade, isa sa mga importante pa rin ito na kailangan natin siyang i-upgrade kasi yan yung madalas natin na ginagamit, yung hurricane. Yan pala yung nagbo-boost ng combo natin. Dalawa yan, yung hurricane at saka yung magic pin. Kasi kung dalawa pala yan na ipapalevel nyo, okay lang, walang problema. Pero yung magic pin kasi para yun sa mga rat ata yun, yung parang defense. Tapos yung ating hurricane para yun sa mga retre or retribution. So ipatataasin natin siya para lumakas yung damage natin pag pumaputok yung combo. Kasi base sa damage pa rin naman yan, yung dagdag niyang mga skills na yan. So gastos, tignan nyo naman yung 4,000, 6,000 ko na skill shards, parang unti na lang natitira, diba? So level 5 natin siya kasi importante siya. Ay parang level 4 lang ito kasi medyo kulang ako ng isang materials. So natapos na natin yung hurricane, parang level 4 lang yan. Pero maganda yan pag na level 5 kasi meron additional chances na matadagdag sa atin na may bonus damage. So i-level 5 natin siya, kukuha lang tayo ng ating mga materials para makapag-craft ng skill book dyan sa ating level 5 na hurricane na skill. Tapos next na papalevel naman natin, syempre yung ating shield, yung circle shield na yan. Tayo pala guys, yung mga skills natin na materials na ginagamit
yan ay usually galing doon sa previous natin na mga pag-change class. Kasi syempre pag nag-change class ako ng BK, tapos nag-DL ako, syempre yung mga nalalearn kong skills doon nagto-turn into skill shards ulit siya pag magpapalit tayo ng class. So ilang beses tayo nagpalit ng class, pero hindi pa rin siya na ma-max, diba? Hirap pa rin talagang ipa-level. Maganda siyang ipa-level talaga, kaso mahirap. Kasi may kilala ko dito, parang level 4, level 3 pa lang yung mga skills niya eh. Ewan ko sa akin kasi level 4 tsaka level 5 yung ibang skills, pero level 4 marami eh. Yun pa lang. So yan, pinalevel natin yung shield natin. Maganda yan kasi merong dagdag na damage resist yan, yung ating increase damage resist sa mobs at saka sa player ata yan. So mas titigas tayo, mas kukunat tayo at tatagal tayo sa bakbakan dahil nga meron tayong circle shield na tinatawag. So para saan pa tayo ay nag-GL kung tayo ay malambot. Okay, so next na pa level natin yan yung ating magic pin dahil nga may natitira tayo dyan. Dahil papalevel pa rin natin yan kasi sayang naman yung damage na dagdag sa atin. Pero sayang kasi to yung ating level 5 na hurricane. Gagawin natin to guys, bibili tayo, mag-iipon tayo nyan. Tapos pag nakaipon na tayo nyan, yung magic pin pa level lang natin hanggang sa level 3, hanggang sa mura lang yung skill shards na magagamit. Pero mo yung level 2 niya, parang 24 na skill shards lang ang kailangan. Yung level 3 niya, parang ilan lang din ang skill shards na kailangan. So yan lang usual ang skills natin dito sa ating retribution na GL, yung hurricane, yung shield, syempre importante yan, tsaka yung whirlwind emplar ba yan. So yan yung usual na ginagamit natin na dapat natin yung ipa-level dahil nga yun yung ating priority sa skills. Yung magic pin, pa-level nyo lang siya pero hindi siya dapat max or mataas yung level kasi kakainin nga yung mga skill shards nyo. Kung kayo ay retribution, pero kung kayo ay rat na GL, mas ipa-level nyo yung magic pin. So yun lang siguro and have a good day. Bye bye.